reklamo at sumbong ninyo, aming aaksyonan. Mga kwento ng kabayanihan na magbibigay inspirasyon, ihahatid namin sa inyo. Ako po si Police Senior Superintendent Gaston Kinsay Jr., ang pansamantala makakasama ninyo sa programang Para sa Bayan. Para sa mamamayan, Police at your service! Takot at kabado ang mga kababayan natin sa dumadalas na nakawan sa sakayan ng jeep at ibabaw ng footbridge sa Quezon Avenue. Kaya naman pinutol na ng QCPD ang pambibiktima nitong mga kawatan. Malawak ang footbridge na sakop ng Quezon Avenue, EDSA. 8 ang akyatan at babaan nito. Maraming dumaraan lalo na kung peak time o rush hour sa araw. Ilang araw namin nadaanan ang mga nagpapatrulyang pulis sa nasabing footbridge. Nang makausap namin ang leader ng patrol police, nalaman namin may nangyaring 2 insidente ng snatching sa nasabing lugar. Kaya't nagpapatrulya sila mula alas 2 ng hapon hanggang sa 10 oras ng gabi. Ikalawang linggo na nilang pagpapatrolyon upang matigil ang snatchan at holdapan sa nasabing lugar. Kung makapasin nyo nga po nung mga nakarang linggo at makikita nyo marami na po tayo pulis na na-deploy dito sa along EDSA dito po malapit po sa corner ng Quezon Avenue. At makikita nyo dyan sa magkabilaan dito po sa bandang 7-Eleven EDSA, nasasakupan po ng barangay South Triangle. At doon po naman po sa pagtawid, sa may bandang Agham po, EDSA rin doon po at kanto po siya ng Quezon Avenue. Yan po yung nasasakupan ng ating barangay Central. Makikita niyo po kabilaan na po mismo, nilagyan po natin ng pulisyan. At mismo po doon sa taas, meron po tayong makikita ng pulis. At bukod po doon sa mga uniform personnel, meron po tayo dyan mga detective personnel na nakakalat po. Para po mismo mahuli po natin kung sino po yung talagang nang-aarikabyado sa ating mga kababayan na dumadaan po dyan sa footbridge. Kami po ay kinalaga rito ng aming station commander na si Police Superintendent Pedroso. Sa kadailanan, rampant ang snatching dito, lalo na sa ganitong oras. Nandito kami para protektahan ng mga mamamayan kasi marami naman makalat na snatching dito sa lugar na Quezon Avenue. Nitong nakaraang September 11 ay dumulog sa himpilan ng Kamuning Police Station 10 si Janice Mayra Luz, 30 taong gulang, residente ng Quezon City, upang ireklamo ang 2 ng snatch o hold up ng kanyang shoulder bag na naglalaman ng kanyang mahalagang gamit. Nakasakay siya noon malapit sa Quezon Avenue nang magdeklara ng hold up ang mga suspect na sina Reynaldo Leono, 31 taong gulang, at Michael Dugoy, 29 na taong gulang, kapwa residente ng Barangay Pag-asa, Quezon City.
Natangay ang shoulder bag ng biktima, buti na lamang at kasalukuyang nagpapatrol ang mga pulis na sina PO3 Kamakam at PO2 Lazatin kung kaya't agad na nakahingi ng tulong ang kawawang biktima. Sa mabilisang pagresponde ay agad na nasa kote ng mga pulis ang dalawang suspect. Habulan sa Quezon Avenue ang eksena hanggang masakote ang dalawang kawatan. Nilulan papunta ng Kamuning Police Station. Dahil nga po doon sa connecting nating pagbabantay, dyan po sa bandang footbridge, along Quezon Avenue, eh meron po nga po tayong na-tsempuan, yung ating pong mobile QC110, ay nakahuli po ng dalawa pong suspects o hold up na along Quezon Avenue, malapit po rito sa Lung Center. Ang sinasabi po doon ay itong si Janice Marie Luz ay na-hold up sa loob po mismo ng passenger jeep at nakuha po sa kanya yung mga kagamitan niya, yung shoulder bag niya at iba pang personal na gamit. At nung nga pong in-hold up siya at night point po, tinutukan po siya ng kutsilyo, ay nakuha naman po yung mga gamit niya at bumaba po siya doon sa mismong malapit po doon sa Lung Center. Nagkataon naman po, ano po yung papatrolyo nating mobile cars na nakasakay po doon yung ating CPO3 Kamakam at CPO2 Lazatin. At siyempre, hinapon po nila yung dalawang suspect na sila Michael Dugoy at si Reynaldo Tiono. At successful po, nakahuli sila, nakasuhan, at ngayon po nakakulong po sila ngayon dito sa Kamuning Police Station. Agad na nadala sa presinto ng Kamuning Police Station 10 ang dalawang kawatan at positibong na-identify ng biktima ang dalawa. Nabawi sa mga ito ang mga nakuhang mahalagang gamit tulad ng shoulder bag, wallet, 500 cash, iPhone 363 worth 12,000 pesos at ibang personal na pag-aari. Naghihimas ngayon ng malamig na rehas ang dalawang suspect. Patawa-tawa pa ang mga ito ng aming mavideohan. Sa isang insidente naman sa sakayan ng mga jeep sa harapan ng sentries ay naagawan si Joan Garilao, 20 taong gulang ng Balarac, Quezon City, ng isang Samsung Galaxy worth 20,000 pesos. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga pulis ang natukoy ng suspect na si John De Los Santos, dati nang nakulong sa Kamuning Police Station 10. Sa pang insidente na nangyari po dyan sa bandang footbridge, kaya po tayo lalong nagpapaigting ng ating pulisya dyan, ay dahil po doon sa isang Joan Garilao na na-snap din po yung kanyang Samsung Galaxy na worth 20,000. At yun nga po ay na-identify naman po ang isang suspect na si John De Los Santos na labas-masok na rin dito sa ating Kamuning Police Station. Nakakasuhan naman po at nakakapagpiyansa naman. So sa ngayon po ay hinahanap na naman po natin siya. Siguro nakatunog po siya na talagang pinaghahanap po siya ng ating pulis. Posibleng sa mga karatig squatters area ng Footbridge, Quezon Avenue, EDSA, nagtatakbuhan ang mga nakakatakas na suspect. Narito ang may papayo ni Colonel sa mga kababayang dumaraan o bumibiyahe sa Quezon Avenue, EDSA. Dahil po dyan sa mga insidente na yan, talagang binantayan na po natin yung footbridge na located nga po dyan sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Mapapansin nyo yung mga pulis natin, meron po tayong pulis sa mismong footbridge at meron din po tayong pulis na makikita nyo naman doon po sa hagdanan mismo pagbaba po doon sa may footbridge. So kabilaan po yung ginagawa natin yan para na po mabantayan po natin yung mga ating mga kabayan na talagang inaagabyado po ng mga masamang loob. So siguro nga dahil po dyan medyo dapat mag-ingat na po tayo, maging alerto tayo at mapagbasid sa ating mga paligid. Iwasan po natin yung mga madidilim na lugar. Lagi po tayo dun sa makikita natin kung merong makita po kayong pulis, kung po kayo magdaan. At kung maaari po sana, sa ating pong sariling seguridad, huwag po tayong magdala po ng mga mamahaling gamit. Huwag po natin siya i-display. Katulad po ng mamahaling cellphone, yung mamahaling mga pintas, ating earrings, at yung mga iba pa po, mga importante, yung shoulder bag po.
Maaari po yung mga importanteng gamit, huwag natin ilagay sa shoulder bag. Ilagay po natin sa bulsa, kung meron tayong bulsa. Yung katulad ng cash natin, pera, ilagay po natin sa bulsa natin. Yung tanggalin po natin yung mga alahas natin, kung pwede. At yung cellphone, ilagay din po natin sa bulsa natin. Ang mas maganda, sa harapan po natin ilagay para hindi na po siya madupot. So, sa pamamagitan po niyan, kasi ang mga choreographer po, mga snatcher, kinuha po nila mismo yung shoulder bag. So, alam nila kasi, nandun po yung mga importante at mahalagang gamit natin. So, kung may secure natin sila, may lalagay po natin sa magandang bahagi ng ating damit, ay maiwasan po natin mawalan po tayo mga importanteng bagay. Pero, siguro naman, dahil po sa ginagawa po ng ating pulis na lagi po nakabantay, ay hindi na po sila gagawa ng anumang masamang bagay dyan sa footbridge EDSA. Na sinigundahan ni Patrol Officer Ariola. Para sa mga mamamayan, sana mag-ingat sila. Huwag na sila magdadala ng mga mahalagang bagay lang ng cellphone. Iwasan na rin nila maglagay ng earphone sa tenga para hindi na didetect ng mga holdapper na meron sila mga gadget sa bag. Pag-iwas sa madidilim na bahagi ng footbridge, paggamit ng gadget o cellphone habang nasa delikadong lugar. Mga bagay na dapat nating tandaan upang makaiwas sa hold-up o snatch. At kung nasa ganitong sitwasyon, maging alerto. Isipin ang kaligtasan ng ating sarili una sa lahat. Di sa lahat ng pagkakataon ay nandyan ang ating mga patrol na pulis.